Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran at lumalaban sa buhay? Sa kaliwat kanang pagtaas ng mga bilihin at mga problemang bumubulusok sa Pilipinas. Isang matamis na pagbati po. Galing po dito sa Politika PH, mga Politika Artista PH, mga kapatid. Kumusta po Ayan, malapit na po. Unti-unti na pong naglalabasan ang mga problemang nangyayari po sa gobyernong Marcos, mga kapatid. Mga problemang walang kasagutan, napilit na pinagtatakpan ng Marcos administration. Ang mga kinakasangkutan ng mga iba't ibang ahensya, kinakasangkutan ng House of Representatives, kinakasangkutan ng mga Senado, ng mga politiko. Ngayon po ay panahon ng COA. Unti-unti pong naglalabasan ang mga nagiging problema sa iba't ibang mga congressman at iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kapatid. Ano po kaya ang mangyayari? Itong nalalapit na po ang halalan at nalalapit na po ang kontrobersyal na pagpirma po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong December 30, mga kapatid, na gagawin dyan sa Malacanang. At ayun na nga, ano po ang sa tingin nyo? Matutuloy po ba itong pagpirma na ito o magkakaroon po ng reenact budget? Or ipagpapatuloy po nila yung naging budget po nung nakaraan, ayun pa din po ang i-adapt? Or magkakaroon po o maipapasa po itong 2025 national budget na napaka-kontrobersyal, pinakababoy, pinakagarapal at walang kwentang budget ng 2025 budget, mga kapatid, na pilit na binaboy ng mga congressman at pilit na pinagtakpan ng iilang mga senador, mga kapatid. At ayun na nga, naririnig natin, huwag tayong magpadala sa mga distraction na nangyayari sa bansa. Hanapin pa rin po natin ang tunay na problema at dapat na solusyon sa mga nangyayari po sa gobyerno. Nasaan po? Ngayon po ay nagkaroon po ng panayam si Maharlika. Meron na namang distraction na lumabas. Kung saan po nakukuha nito ni Maharlika itong mga balita na ito, magsampalan sila dyan, magbugbugan sila dyan, magsuntukan sila dyan. Hindi na po ito interest nyo. Interes na po ito ng mga Pilipino. Unahin nyo ang kapakanan ng mga Pilipino at sikmura ng taong bayan, hindi ang pagbubugbugan nyo dyan sa Malacanang. Wala kaming pakialam sa inyo kung magpatayan kayo at umalis na kayo sa gobyerno. Inuuna nyo pa yung mga kahayupan nyo, imbis na tugunan nyo ang tunay na problema at pangangailangan ng mga Pilipino. Itong 2025 budget na ito, nakasalalay dito ang buhay at sikmura ng maraming Pilipino. Unahin nyo kung paano nyo magagawaan ng paraan ang binaboy nyong budget. Na inuna nyo pa ang DPWH na paglagakan nyo ng mga mananakaw nyo dyan sa Kongreso, na alam namin gagamitin nyo ngayong 2025 midterm election. Itong mga congressman na ito, mga putang ina nyo, ang kakapal ng mukha nyong magnakaw at unahin ang sarili nyong interes kaysa interes ng mga kababayan nyo at mga nasasakupan nyo. Kayo dyan, ikaw Amy Marcos, nasaan ka na? Napilit mong pinagtatakpan ang tunay na kalagayan at sitwasyon ng kapatid mo. Ba't hindi ka magsalita? Nagkakagulo na ang maraming Pilipino. Na pati ikaw ay nakakasangkot dyan sa gulo na yan. Magsalita ka at tumindig ka. Ipakita mo ang karapatan mo. Ipakita mo na isa ka sa nambudol sa mga Pilipino. Isa ka sa may kagagawan kung bakit naluklok ang kapatid mo. Mga budol kayo. Kayo ang nang walang hiya sa mga Pilipino. Ang titigas ng mga mukha nyo. Hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Nabigyan na kayo ng pagkakataon na maluklok at mabalik sa pwesto na mga putang ina nyo na hindi na kayo nagkaroon ng utang na loob sa mamamayang Pilipino. Nagbalik sa inyo at pinagkatiwalaan kayo.
si Vice President Sara Duterte na ginamit nyo para makabalik kayo sa pwesto na ngayon ay nananahimik ka dahil naiipit ka sa tunay na sitwasyon at kalagayan ng bansa. Aminin mo sa maraming Pilipino na ang kapatid mo ay isang adik. Ilaglag mo ang kapatid mo. Hindi na to issue kung magkapatid kayo or what. Issue na ito ng bawat Pilipino at gobyerno ng Pilipinas na bumubulusok at bumabagsak na sa kagaguhan at kapalpakan ng pamamalakad ng kapatid mo, Amy Marcos. Hindi nagsasalita si Manang Amy. Hindi siya kumikibo sa tunay na nangyayari. Kumibo ka, Senator Amy. Hindi yung puro pagbabalat kayo na lang. Isa ka rin ng budol sa mga Pilipino. Ginamit nyo rin ang mga Duterte. Pare-parehas kayong naggamitan para maibalik kayo sa pwesto. Tapos ngayon, nananahimik ka sa tunay na estado at kalagayan ng bansa, Amy Marcos. Isa kang dakilang mangga. Nagkakagulo ang iba't ibang panig ngayon nang dahil sa kapalpakan ng kapatid mo, Senator Amy. Di na tayo magtataka, mga kapatid. Patuloy nating balikan at hanapin natin kung nasaan si Senator Amy Marcos. Napilit na nananahimik. At ngayon daw ay nagbugbugan daw dyan sa Malacanang, nagsampalan daw sila. Wala kaming pakialam sa inyo kung saan nyo dadalahin ang isyong ito. Magbugbugan o magsampalan kayo at magsuntukan kayo dyan. Hindi na interes ng Pilipino yan. Huwag nyong iligaw ang tunay na estado at problema ng bansa. Naturingan kang kapatid ng presidente, nananahimik ka. Kunyari kang walang alam sa tunay na nangyayari ng bansa. Huwag mong pagtakpan, Senator Amy. Alam at nararamdaman ng maraming Pilipino na may access ka kay Bongbong Marcos. Nung nangangampanya kayo, ang dami niyong ipinangako sa taong bayan. Ang dami-daming pinangako ng kapatid mo na hanggang ngayon walang nagagawa. Ang mga proyekto ng nagdaang administrasyon na ipagpapatuloy ko na ng kapatid mong adik na hanggang ngayon ay hindi nakikita at lumulopos sa trilyon-trilyon ang budget ng Pilipinas taon-taon na wala naman kayong naipopropose, wala kayong naipapakita. Na puro napupunta lang sa mga gahamang mga politiko at mga congressman at senador ang pondo ng bansa. Pipirmahan na naman ng adik mong kapatid ang proposed budget ng 2025. Marami na naman mga politiko ang makikinabang ngayon 2025. National budget. Hinihintay ito ng mga congressman dahil ito ay gagamitin nila sa pamimili ng boto sa kanilang mga distrito. Sana itong 19 Congress na ito nalalabas, wag na sana kayong manalo pa. Mga baboy kayo. Ang dami niyong mga nambaboy. Isama kayo sa pag-wash out ng mga ganid at mga trapong politiko na hindi na dapat nahahalal dyan sa ating sa Kongreso. Dyan sa Kamara de Buaya de Representante, isama nyo na si Martin Romualdez, magpatangay na kayo sa agos ng tubig. Nakakaloka, mga kapatid. Baboy na po. Sa totoo lang, itong 2025 budget, masyado pong binaboy talaga. Ngayon, gagamitan ni Marcos ng bito, kung sakaling may mga ibibito siya dito, ano mangyari sa mga ibibito niya? Kukwestiyonin niya ng mga buayang mga congressman na hindi papayag na maibito ang mga ibang kailangan at pangangailangan ng mga buayang congressman na pinagpilit at tinaasan ng budget ng DPWH para mapaglagakan ng mga nanakawin nila sa mga flood control project, mga pagbubutas ng mga kalye, mga dredging activities, mga kalyeng matitino pa, na pilit binubutas dahil wala nang mapaglagyan at nanakawin nilang ang pera ng gobyerno. Nakakaawa na po ang Pilipinas, mga kapatid.
Kaya tayo sa ating mga distrito, sa ating kung saan man po tayo, kung sino man po ang congressman natin, pumili tayo ng mga congressman na bago, may puso, at hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Mga congressman na maglilingkod, may takot sa Diyos at may pagmamahal sa taong bayan, hindi sariling interes ang inuuna. Marikina, Antipolo, yan, si Akop, si Kimbo, si Paduano, si Dan Fernandez, si Benny Abante ng Maynila, si Valeriano ng Maynila, si Chua ng Maynila, si Dan Fernandez ng Laguna, si Akop ng Rizal. Maging matalino kayo mga kapatid sa pagboto. Maghalal kayo ng mga Pilipinong mga congressman na may takot at magmamahal at uunahin ang prinsipyo ng maraming Pilipino, hindi ang mga ganid at mga kawatang mga congressman na nagkukubli dyan sa Kamara de Buaya de Representante. Isama nyo na ang mga CPP, NPA, NDF. Ilaglag nyo na yan. Huwag nyo nang iboto yan. Maging matalino tayo sa pagboto ngayon 2025 para hindi na maulit ang mga ganitong problemang nangyayari sa ating bansa. Tayo ang naglalagay, tayo rin ang magsisisi bandang huli sa mga tunay at problemang kinasasangkutan ng Marcos administration na ito, no? Mga problemang walang kasagutan, mga problemang hindi nasusolusyonan, mga pagmahal ng bilihin na walang kasagutan, ang kaliwat kanang pagbulusok at pagtaas ng presyo ng bilihin na pilit ninangangahan na lang ni Marcos. Ang 20 pesos na ipinangako ng bigas na hanggang 3 taon ay wala pa rin katugunan. Kaya ikaw ay Marcos, kayong mga Marcos, swerte nyo na kung lulusot pa kayo sa mga darating na panahon. Swerte nyo na kung may mahahalal pang mga Marcos sa darating na panahon. Itong Marcos administration, na pilit na binudol ang maraming Pilipino, saksi ang maraming Pilipino sa panggagago at pangluloko nyo sa taong bayan. Magdasal-dasal na kayo dahil 2025 na. Mararamdaman nyo ang ganti ng maraming Pilipino. Mararamdaman nyo ang galit ng maraming Pilipino. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang ating mga utak sa pagboto sa mga nalalapit na panahon. Kung meron mang iaalok na mga pera at may ibibigay pong pera ang mga gahaman at ganid na mga politiko, mamimili ng kanilang boto parang sila ay maibalik sa pwesto. Walang problema yan mga kapatid. Tanggapin nyo dahil yan ay pera mo, dugo at pawis mo, na pinangbayad mo ng tax para ipamigay lang ng ipamigay ng mga gahaman at mga baboy na politiko. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Bumoto kayo ng may puso at karapat-dapat na maglilingkod sa mamamayang Pilipino at mamahalin at may takot sa Diyos. Magsisilbi ng maayos at hindi magnanakaw ng katulad ng mga politikong nagluluklok ngayon sa ating bansa. Hindi lahat. Maraming mga congressman na matitino. Maraming mga congressman na may puso at may malasakit at may mga senador na may malasakit sa bansa. Kaya, mga kapatid, magkakaisa po ang maraming Pilipino. At nakikita po nila ang tunay na sitwasyon at estado. Mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa mga nangyayari po ngayon? Hanapin nyo si Aimee. Itanong nyo dyan sa comment section, Aimee, nasaan ka? Aimee, anong ginagawa mo? Aimee, ilaglag mo ang kapatid mo. Aimee, magsalita ka sa tunay na kalagayan ng bansa. I-komento mo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan mga kapatid. Maraming salamat po.